Pansinin mong mabuti ang video na ito. Makikita mo ang drone ng Rusya na lumilipad at biglang bumagsak. Walang pagsabog, ingay o anumang palatandaan kung ano ang nangyari. Nang kumalat ang video na ito noong Marso ng 2026, walang mapagpaliwanag kung ano ang nagpatumba sa drone na ito. Walang missile, walang ibang drone, wala talagang kahit anong nakikita. Diyan nagiging interesante dahil ang napabagsak sa drone ay hindi mula sa kasalukuyan. Galing ito sa hinaharap. At pinatunayan lang ng Ukraine na dumating na ang hinaharap na iyon. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang sandatang ito at bakit dapat mag-alala ang Rusya tungkol dito. Ipapakita ko rin sa iyo bakit nito nalulutas ang isa sa pinakamalalaking problema ng makabagong digmaan. Noong ika-10 ng Pebrero, 2026, dinala ang mamamahayag na si Simon Shuster mula sa Amerikanong magasin na The Atlantic sa isang bakanting parang sa loob ng Ukraine. Malamig noon, kulay abo ang langit, may isang pickup na nakaparada sa gitna ng kawalan at sa ibabaw nito, may isang aparato na ayon sa kanya ay parang teleskopyong pang-amateur na may dalawang kamera sa gilid. Pinalipad ang isang drone. Umakyat ito, lumipad ng ilang daang metro ang layo. Pagkatapos, inutusan ng operator na paputukin. Walang tunog, walang sinag ng ilaw, walang pagsabog, talagang walang anumang nakikitang nangyari at bigla na lang nagsimulang magliyab ang drone sa ere na para bang tinamaan ng hindi nakikitang kidlat at bumagsak ito sa lupa na nagliliyab. Ang nakita mo lang ay sistemang sunray na gumagana at kasya sa likod ng karaniwang kotse. Pwede itong ikabit sa kahit anong sasakyan sa loob lang ng ilang minuto. Otomatikong kinikilala at sinusubaybayan ng mga kamera sa gilid ang target. Kinukumpirma ng operator at nagpapaputok. Sa ilang segundo, bumagsak ang drone. Pinakakahanga-hanga kung paano ito gumagana. Kinokonsentra ng laser ang init sa maliit na parte ng drone. Ang init ay sumisira sa mga pyesa o estruktura ng aparato, kaya nawawalan ito ng kontrol at bumabagsak. Walang lumilipad na piraso, walang panganib ng pagsabog sa lupa at walang bakas kung saan galing ang putok. At ngayon, narito ang detalye na nagpapakaiba sa sunray sa anumang iba pang umiral sa larangan ng digmaan ngayon. Mas madalas nang ginagamit ng Rusya ang isang uri ng drone na halos imposibleng pabagsakin gamit ang kasulukuyang sistema. Ang tinatawag na fiber optic drones ay hindi gumagamit ng radio signal o GPS. Kinokontrol sila gamit ang manipis na kable na nag-uugnay sa operator at drone kaya walang signal na pwedeng harangin. Walang silbi ang anumang kagamitan na pumipigil sa transmisyon laban sa kanila. Physical lang ang solusyon para mapatigil ito. Putulin ang kable at dito pumapasok ang sunray. Eksaktong ipinapakita ito ng combat video na inilathala noong Marso 2026. Ginagamit ang sandata para sunugin at putulin ang fiber optic cable na nagkakabit sa drone ng Rusya at operator nito. Kung wala ang kable, ang drone ay biglang di makontrol. At bumabagsak? Walang pagsabog, walang ingay. Ang Rusya na piloto, kung nasaan man siya sa kabilang panig, bigla na lang wala ng kontrol sa kahit ano. Malamang hindi rin niya alam ang nangyari. Isipin mo yan sandali, mula sa pananaw ng isang Ruso, bigla na lang hindi tumutugon ang drone mo. Walang pagsabog, walang senyales ng pag-atake. Walang paraan para malaman kung saan galing yon. Wala ring paraan para makadepensa. Para sa mga nagpapatakbo ng mga drone na yan sa kabila, para nakikipaglaban sila sa isang bagay na hindi nakikita. At yan mismo ang dahilan kung bakit nakakatakot ang sunray. Hindi lang dahil sa ginagawa niya, kundi pati na rin sa kung ano ang kinakatawan niya. Isang banta na wala pang sagot ang Rusya. Ang nasa likod ng sunray ay si Pavlo Yelizarov. Ang kwento ng taong ito ay nagpapakita kung paano nagawa ng Ukraine sa 2 taon ang mga bagay na di nagawa ng ibang bansa sa loob ng mga dekada. Hindi militar si Yelizarov, kundi isang negosyante at TV producer. Sa kanyang studio, ginagawa ang isa sa mga pinakasikat na programang pampulitika sa bansa. Noong Pebrero 2022 nang salakayin ng Russia, pumunta siya sa recruitment center, kumuha ng rifle at nagsimula sa wala. Ginamit niya ang sariling pera para buuin at bigyan ng kagamitan ang kanyang grupong panlaban. Ginawa niyang pansamantalang pabrika ng mga drone pandigma ang dating estudyo ng telebisyon. Hinimok niya ang mga kaibigan na sumali.
Dahil sa seryosong trabaho nila, napansin sila ng gobyerno ng Amerika at nagpadala ng suporta at kagamitan. Lumaki ang grupo ng higit sa inaasahan. Ayon sa mga sanggunian mula Ukraine, ang koponang itinatag niya ang responsabale sa pagsira ng mahigit $12 bilyong na kadamitan ng militar ng Russia. Isa sa bawat 5 tangke ng Russia na wasak sa digmaan ay dahil sa grupo niya. Isang gabi lang, sinunog ng mga drone ng Russia ang pangunahing pabrika nila. Lahat ng kanilang naitayo. Halos $35 milyong na halaga ng mga kagamitan. Naging abo na lang. Kaya nagsimula siyang muli. Noong Enero 2026, itinalaga siya ni Pangulong Zelensky bilang ikalawang kumander ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine na may misyon na gumawa ng panangga laban sa mga drone sa buong bansa. At si Elizarov sa simula tumanggi. Itinuring niyang imposibleng matapos sa itinakdang panahon. Nakumbinsi siya ng ministro ng tanggulan sa isang diretsong pahayag. Pwede kang manatili sa bleachers at panuurin ang laro habang pinupuna ang mga malalaro sa loob ng field, o pwede kang pumasok sa laro at ipakita kung ano ang kaya mong gawin. Pumasok siya. At itong si Elizarov din nang tanungin kung bakit nagawa ng Ukraine sa loob ng 2 taon ang hindi nagawa ng mas mayayamang bansa sa loob ng mga dekada, ay nagsabi, maraming kumpanyang Amerikano ang pinapatakbo ng pera. Para sa kanila, trabaho lang ito. Kasama pa ang isa pang sangkap, ang pangangailangang mabuhay. Pag-isipan mo mabuti ang linyang yan. Sa likod nito, hindi lang ito usaping militar. May mga lungsod sa Ukraine na buong taglamig, walang ilaw, walang pampainit. Nawasak ang infrastruktura ng kuryente dahil sa mga drone. Nagigising na madaling araw ang mga sibilyan dahil sa sirena ng babala. May mga taong matagal nang nabubuhay na alam nilang pwedeng biglang lumitaw ang murang drone anumang oras. Ang Sunray ay hindi lang technological na sagot, kundi tugon ng bansa para protektahan ang mamamayan gamit ang meron sila nang hindi naghihintay. Kapag isinama mo ang kontekstong ito sa mga numero, ang nagawa ng Ukraine ay lalong mahirap paniwalaan. Tingnan mo halimbawa ang pangunahing laser system ng hukbong dagat ng Amerika. Dinevelop ito ng Lockheed Martin. Sa mga pamumuhunan na, sa kabuuan, sa loob ng ilang taon ay lumampas sa $350 milyong. Ang resulta ay iisang sistemang naikabit sa iisang barkong pandigma. Noong Marso 2026, inanunsyo ng hukbong katihan ng Estados Unidos na tinatapos na nila ang pinaka-advanced nilang laser program. Sobrang mahal at komplikado ito. Ang Dragonfire, isa pang sistema ng laser ngunit mula sa United Kingdom, ay nakatanggap ng mahigit 416 milyong libra na puhunan sa loob ng maraming taon. Isa itong kahangahangang sistema. Bawat putok ay katumbas ng gastos sa pagpapatakbo ng isang pampainit sa bahay ng isang oras, mga 10 libra. Pero ito ay aktual na darating lamang sa mga barko ng hukbong dagat ng Britanya sa taong 2027. Ang Sunray ng Ukraine ay nagkakahalaga ng ilang milyong $, para i-develop. Kasya sa trunk ng kotse. At umiral na ito, naipakita na ito. Lumabas na ito sa totoong labanan. At dito may isang detalye na magbabago ng lubusan sa paraan ng pagtingin mo sa kwentong ito. Ito ay isang bagay na halos walang nagsasabi ng malinaw. Tingnan mo. Ayon sa hindi pa opisyal na ulat, naging critical ang sitwasyon ng Rusya kaya kinailangan nilang gumamit ng teknolohiyang laser mula China. Para makasabay sa Ukraine na sariling mga ininyero at resources lang ang gamit sa pagdevelop. Malaking bagay ito para malaman kung sino ang nauuna sa karera. At hindi lang ito tungkol sa direktang labanan, ang buong mundo ay tahimik na muling nag-aarmas gamit ang ganitong uri ng teknolohiya. Ang Israel ang pinakakongkreto na halimbawa matapos gamitin ang mga unang bersyon ng kanilang laser system sa labanan laban sa mga drone ng Hezbollah noong Oktubre ng 2024. Ipinasok ng bansa ang Iron Beam, ang kanilang kumpletong sistema na may 100,000 watts sa opisyal na serbisyo noong Disyembre ng 2025. שם לא התפוצץ, ההוא לא התפוצץ שם. בוא. יש שם אחד... שומעים את האזעקות של הקריות? יואו! אבא שם שצילם. אבא שם שצילם. Lumagda ang United Kingdom sa kontratang nagkakahalaga ng 316 milyong libra para sa paglalagay ng Dragonfire sa kanilang barkong pandigma.
Naibenta na ng Australia ang kanilang laser system sa Netherlands at sa South Korea. Malino na nagsimula na ang karera. Sa karerang ito, sarili nitong teknolohiya ang binubuo ng Ukraine mula sa wala, samantalang ang iba ay umaasa pa ring bumili mula sa labas. Pero ang tunay na gusto ng Ukraine ay higit pa sa basta manalo sa karerang ito. Si Zelensky ay may deadline. Gusto niya magkaroon ng kumpletong panangga na gumagana bago sumapit ang taginit ng 2026. Simple ang plano, laser para pabagsakin ang pinakamalapit at murang banta at mga drone na pangharang para sa banta sa gitna. Ang mga missile mula sa kanluran gaya ng Patriot ay ginagamit lang sa pinakamahirap at pinakamapanganib na pag-atake na hindi kayang pigilan ng iba. Ang bawat banta ay tinutugunan gamit ang angkop na kagamitan. Hindi kailangang gumastos ng mahal kung kayang solusyonan ng laser ng mura, mahigpit ang deadline. Ilang beses nang pinatunayan ng Ukraine na kaya nilang gawin sa ilang buwan ang inaabot ng taon sa ibang bansa. May bahagi pa ng kwentong ito na bihirang pag-usapan. Noong Pebrero 2026 unang beses mula simula ng pananakop ng Russia, nagsimulang magbenta ng armas ang Ukraine sa ibang bansa. Ang bansa na sa loob ng maraming taon ay tumanggap ng mga armas mula sa buong mundo ay nagiging tagapagtustos na ngayon. Noong Marso 2026 personal na nagtungo si Zelensky sa gitnang silangan at lumagda ng kasunduan sa depensa sa Saudi Arabia at Qatar habang nagpapatuloy ang pag-uusap sa United Arab Emirates. Ayon sa mga source mula sa Ukraine, may ilang bansa nang humiling ng tulong laban sa mga Iranian na drone. Tulad ng nakikita mo, ang larangan ng labanan sa Ukraine ay naging pinakamalaking laboratorio sa mundo para sa depensa laban sa mga drone. At ngayon, nagsisimula ng i-export ng Ukraine ang mga natutunan nila mula sa laboratoryong yon. Para magkaroon ka ng ideya, ang Sunray ay otomatikong nakakakilala at sumusubaybay ng mga target gamit ang tulong ng artificial intelligence. Ang susunod na hakbang na dinedevelop na ay ang armas mismo ang magdedesisyon kung kailan papaputok. Hindi na kailangan ng human operator para kumpirmahin ang bawat putok. Kapag nangyari yon, mahirap isipin na yon ang bilis ng reaksyon. Naalala mo ba ang matematika na binanggit natin sa simula? Mura ang umatake, mahal ang magdepensa. Ganito ang naging lohika sa digmaang ito mula unang drone. Sa Sunray, unang beses na nabaligtad ang ekwasong ito. At partikular sa uri ng drone na pinustahan ng Rusya na imposibleng mapatigil. Ang totoo niyan, wala pa ring magandang sagot ang Rusya dito. At habang wala pa, may tunay at konkretong kalamangan ang Ukraine na gumagana na sa larangan ng labanan. Ito ang unang pagkakataon na ang isang sandata na nagpapaputok ng liwanag na dinevelop sa panahon ng digmaan gamit ang napakaliit na pondo ng isang grupong ang mga pangalan ay lihim ay tunay na gumagana sa totoong labanan. Noong dekada 80, nang arap si Ronald Reagan, Pangulo ng Amerika, ng depensang gamit ang laser at gumastos ng $1 bilyon ngunit nabigo. Malalaking kapangyarihang militar ay naglaan ng mga dekada sa pagtatangkang bumuo ng katulad nito. At ang Ukranya sa isang bakanteng bukid noong taglamig ng 2026 sa ibabaw ng isang pickup ang nagpakita na gumagana ito. Hindi dahil mas marami silang pera, hindi dahil mas marami silang oras, kundi dahil wala na talaga silang ibang pagpipilian. At ngayon, gusto kong itanong sa iyo ang isang bagay. Sang-ayon ka ba na mas nauuna ang Ukraine kaysa Russia sa digmaan ng mga drone? Iwan ang opinion mo sa komento. Kung may natutunan ka, ibahagi ito sa kakilala mong sumusubaybay sa labanan. Kung di ka pa subscribe sa channel, na yun na ang tamang oras. Hanggang sa susunod.